Oh. Sa mga alagang hayop ay gayon din. Ang mga kinakain nila ngayon ay puro synthetic na at mga chemical o chemical. Bakit ba nagkakaroon ngayon ng food and mouth disease at H1N1? Pero baliwala ito sa mga sangay ng kalusugan. Ang World Health Organization sa buong mundo ay halos hindi nila ito pansin. Siyempre, mas maraming magkakasakit, mas pabor sa kanila. Di ba? Paano tayo makakalaban dito? Napakaraming paraan. Huwag na tayong laging nakatanaw lamang. Ang MRF sa mga barangay ay maraming dapat kalingain bago nila magawa ang mga organikong pataba at organikong pagkain ng hayop. Ano-ano po ba ito? Number 1, food and fertilizer additives. Nagpanghalo sa mga maiipon nilang tirang pagkain at nabubulok na bagay. Number 2, yung Gardisol, yung produkto po ng foundation. At ang isa pang invento ng foundation, yung Bio Waste Basket. Ang kailangang magsusupply sa kanila ay kumpanya o malaking foundation o isang non-profit organization o maaaring kombinasyon. At kailangan bawat lalawigan ay mayroon ito. Ang importante ay may puhunan. Ano-ano po naman ang kanilang kailangan? Ito, simple lang. Isang lote na may sukat na 1,000 hanggang 1,000 na square meters at 500 pie o 1,500 square meters. Number 2, isang laboratorio na may sukat na 2 pie o 200 square meters. Number 3, bottle racks. Number 4, pressing machine, pamiga ng mga laman ng nyug. Number 5, shredding machine, panghiwalay ng balat at pulbos ng buko, nyug. Number 6, isang warehouse na may 200 pie. Number 7, paradahan ng 4 hanggang 5 mini cab. Number 8, bakod na may taas na 6 na pie. Pag ang mga gamit na ito ay naipundar, pwede na din gawin dito ang pinakamalaking produkto ng Garden Stop Rubber Mamming Foundation Incorporated. Pinagmamalaki. Ang BioAlka. Ito po ang pinagmamalaki ng foundation na BioAlka Food Supplement. Tatay sa ako lang. Isang mabisang pambuhay ng nanghihinang resistensya o immune system at ang Asian's Art of Healing Food Supplement in Capsules. Mga ensema ng prutas at gulay na individual na isinama sa virgin coconut oil upang matiyak ang paglaban sa katapat na karamdaman. Hindi din ito kinukonsiderang gamot dahil mapapatigil tayo ng ahensya ng kalusugan. Pansamantala, ang mga ito ay isang food supplement lamang. Paunawa, basahin po ang pahina ng biyaya ng kalikasan. Ano? Ang kailangan ng mga barangay ay additives lamang, pero nangangailangan din tayo ng laboratory at warehouse. Kaya pagsabayin na natin dahil ang mga byproducts ng ating mga food supplements ay siya din natin gagawing additives. Ano-ano ang kondisyong ibibigay ng ating foundation? Ito po ang mga sumusunod. Number 1, kami ang magsusupply ng mga ensemang inyong gagamitin sa food supplements, Asian Art of Healing Capsules, Gardisol. Number 2, tanging loyalty fee lamang ang ipapatong natin sa mga produktong magagawa, idadagdag lang po ito sa puhunan. Ito po ay itutulong din sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Number 3, paunang bayad sa paggawa ng ensema, label at bote. Kami din ang magsusupply ng mga makinang gagamitin sa barangay at kumpanya. Kami din ang masusunod sa disenyo ng labeling. Number 6, ang mga bote at disenyo din namin. Kaya sa amin din kayo kukuha. Ang paggawa ng mga produktong food supplements, Gardisol, food and organic fertilizers, additives ay isang mabisang paraan para bumaba o humaba ang buhay ng tao dahil hindi na tayo kakain ng mga synthetic at GMO. Dahil ang mga kakainin nating mga gulay, prutas, hayop ay tiyak nang sa pamamarang organiko na ito pararamihin o itatanim. Ang sinasabi po rito, 100% chemical free. Ngayon po, ang kinakain natin, hindi chemical free. Tuwa-tuwa tayo, pinapakain natin mga anak natin sa Jollibee, barbecue, diba? Pero made in chemical dahil sa mga kinakain nilang mga chemical feeds. Okay? At ang mga methane na nabubuo at pumupunta sa kalangitan ay mababawasan. Ito ang pangunahing problema natin sa kasalukuyang panahon na may pagbabago ng klima.
Kaya kayang-kaya ito ng mga Pilipino. Ang problema lang ay ang pagkakaisa para maisakatuparan ito. Ito po ay isang hamon kung kaya natin magkaisa. Ito po ay isang outstanding na hamon. Malaking bagay para sa ating mga bansa ang mabawasan ang methane. Makakatulong ito upang mabawasan ang pag-init at pagbabago ng klima. At sino ang makakapagsabi na hindi tayo makakatulong sa ibang bansa? Maaaring maparating natin sa kanila ang teknolohiya na ang gagawa o magiging manggagawa ay mga Pilipino. Kailangan na ng ating bansa ang mga teknolohiyang katulad nito, kaya tayo po ay magtulong-tulong upang magawa natin ang mga ito. MRF sa mga barangay at laboratorio sa kada lalawigan. Atin pong isusunod ang problema na nitrous oxide pagkatapos na maisakatuparan natin ang pagbibigay solusyon sa methane. Ito po ay teknolohiya din natin. Ito pala yung mga pictures. So, ito yung mga pictures. So, nakikita niyo po yan sa email niyo. Pagka pinadala po natin, ayan po, yung mga binabanggit kong produkto kanina, makikita niyo po yan. Okay, malapit na po, ano? Baha, liban sa ipinamimigay sa mga miyembro at sample at makatulong. Sana po ay may muling tumulong na may mabuting kalooban na ito ay muling pagyamanin dahil kailangan po ito sa ating bansa at makatulong din sa ating namamatay na kalikasan. Yung pong mga litrato kanina, ang kailangan lang po nun mapaikot eh. Binibigay naman po natin yan sa mga mahihirap, pero sana mapaikot natin. Kung may kapasidad naman magbayad, tulungan po sana kami. Part 3. Pagkakaisa ng lahat ng Pilipino para umunlad ang ating bansa. Ito maganda. Very general lang. Pagkakaisa ng lahat ng Pilipino para umunlad ang ating bansa. Very timely po, lalo na sa nagaganap na corona impeachment. Pagkakaisa para umunlad ang ating bansa. Ito ang napakahirap gawin. Ang pagkakaisa ng mga Pilipino para sa ating bansa at kalikasan. Napakaraming wika, napakaraming relihiyon, napakaraming organisasyon, napakaraming foundation, napakaraming pagkakaiba at paniniwala sa politika, at napakaraming dugo na galing sa banyaga ang nananalaytay sa ating mga ugat. Paano kaya tayo magkakaisa? Sa mga proyektong gagawin ng ating Guardian Stop Global Warming Foundation Incorporated ay humihingi po kami ng suporta sa ating Pangulong Benigno S. Aquino III, sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga lingkod bayan, sa mga kumpanya, sa mga relihiyon na nauukol sa ating mahal na Diyos, sa mga kapatiran ng guardians. Tayo ang mag-umpisa nito, tayo din ang dapat tumapos, at sa lahat ng nagbabaliwala sa takbo ng ating klima, magkaisa na po tayo at magtulong-tulong. Iwasan po muna natin ang pagkakagalit at isipin natin sa panahon ito ay pagmamahalan at pagkakaisa para sa ating bansa at kalikasan. Napakarami pang kalamidad. Napakarami pa pong kalamidad ang darating sa ating bansa. Ayaw ba ninyong masabi na sa ating bansa mag-uumpisa ang tunay na pagtulong sa namamatay nating kalikasan? Panghuling salita para sa mga kapatid natin sa guardians. Sa sandaling ito ay mabasa ninyo, ipaalam ninyo sa inyong mga kabarangay at sa inyong mga opisyales ng barangay ang tunay na pagkilos para magawa ang batas na Republic Act 9003 o Solid Waste Management Program ay nag-uumpisa sa mga barangay. Ito po ay batas. Walang mag-donate o sumuporta sa atin sa nakaraang panahon para may sakutuparan ito, kaya magbebenta na po tayo ngayon ng teknolohiya. Magtulong-tulong tayo para kumita ang inyong barangay at magkatrabaho ang mga walang trabaho. God bless po sa lahat. Guardian Stop Global Warming Foundation, signed. May tanong kayo. Kaya natin siya.